thank God it's Friday din. Oo nga eh. Ang daming event bukas. May volleyball tayo, meron tayong basketball. Bukas PSL. And hopefully, makakapagbigay na kami ng mga regular na mga balita about volleyball. PSL, Shakey's V-League. Uy, balita ako, Shakey's V-League. Tama ba yun? Mukhang magbabalik baliktahanan ba? Malaman nga natin yun. Good sana, news, sana baliktahanan. Kasi volleyball ngayon is a huge event. Definitely. Naging sobrang popular ang volleyball. Kaya naman maraming salamat kay Mr. Tatsuzara dahil bibigyan tayo ng chance na ma-accredit. Yan. Okay. So, ready ka na, Meg? Dami natin balita. Of course. Okay. Yay. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-20 ng Marso, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po, si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At habang nagaganap ang mga aksyon sa PBA dyan po sa may Araneta Coliseum, ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Maristela Torres-led Team Philippines patuloy ang paghakot ng gintong medalya sa National Open Invitational Athletics Championship sa Santa Cruz, Laguna. Tandem nina Amaya Pazco Juanco at Jeff Adriano kumupo ng gold medal sa mixed team compound event ng Asian Archery Cup sa Bangkok, Thailand. Kakaibang fight strategy, ikinakasa ng kampo ni Manny Pacquiao para sa megabout kontra Floyd Mayweather Jr. Washington Wizards center Marcin Gortat, kinastigo ng National Basketball Association o NBA. Defending champion Novak Djokovic, walang hirap na nagmarcha patungong semifinal ng BNP Paribas Tennis Open sa Indian Wells, California. At American power buster Morgan Hoffman, solo leader sa opening round ng Arnold Palmer Invitational Golf Championship sa Orlando, Florida. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-umusok na sports balita, narito na. Patuloy ang paghakot ng gintong medalya ng host Philippines sa National Open Invitational Athletics Championships sa Santa Cruz, Laguna. Sa katunayan, sa unang bugso pa lamang ng kompetisyon, 16 na gold medals na agad ang naisubi ng mga national tracksters. Nakatutok sa mga kaganapan sa National Athletics Open ang aming kasamang si Arian Malyare at narito ang kanyang report mula sa Santa Cruz, Laguna. Patuloy ang pamamayagpag ng host Philippines sa 2015 National Open Invitational Athletics Championship sa Santa Cruz, Laguna. Simula kahapon hanggang kaninang tanghali ay nakakalikom na ang mga national tracksters ng 16 golds, 10 silvers at 11 bronze medals sa 4-day meet. Pinag-reynahan ni veteran internationalist Maristela Torres ang kanyang paboritong event na women's long jump sa record na 6.47 meter leap. 2 gold medals ang naisubi ni Caleb Stewart sa men's shot put at hammer throw. Pinagharian ni Brandon Thomas ang men's 100 meters. Si Kathy Santos ang nangibabaw sa women's century dash. Dinomina ni Jonalyn Rica Frente ang women's 10,000 meters. Namayani si Archon Bagsit sa men's 400 meters. Inangkin ni Jomar Udtohan ang titulo ng boys 100 meters, habang gold medalist naman si Eloisa Luzon sa girls side. Ang iba pang mga local tracksters na nakasungkit ng ginto para sa bansa ay sina Mary Grace de los Santos, Donovan Ariola, Jinky Obando, Karen Hanario, Jeneline Arle at Marian Audrey Yorak. Kami naman parang tune up namin, and then next week meron pa kaming competition, and then hopefully by May, bago mag-SEA Games, meron pa kaming competition. It was a lot of fun. I started out with a decent throw, and he came back and he started throwing pretty well. He threw some out there, and then I came back and I threw the 64. And I was able to be good enough to get the gold medal.
Going in, well, from the start, the prelims, I kind of surprised myself with how well I ran. I've been off 3 years, so this is my second competition back from 3 years ago. Prelims I ran 10.76, and then semifinals 10.72, and then coming in the finals. Since nung naglaro kami ng Asian Games, bali ito yung first exposure namin ngayong taon. Kaya siguro nagagano pa lang kami, nagagamay-gamay pa lang. Samantala, isa naman sa nagpakita ng suporta para sa mga Filipino tracksters sa Laguna event ay si SEA Games Chef de Mission Julian Camacho. Ako nagsadya rito because of this National Open. Marami mga iba-ibang bansa na sumasali dito, no? Just sa pagpili ng Aldeta sila pa rin, Tatafa pa rin. Hindi naman kami sa Mancom, hindi kami nakikialam, no? Sa tingin ko naman, okay naman. I think I received a news from yung head coach nila na maraming magandang mga results. Ang mga aksyon sa 2015 National Athletics Open ay nagsimula kahapon at magwawakas sa linggo. Para sa PTV Sports, Arjan Malyari, nag-uulat mula sa Santa Cruz, Laguna. Narito naman ang isa pang good news. Napasama na ang Pilipinas sa medal standings ng Asian Archery Cup sa Bangkok, Thailand. Ito'y matapos na kumupo ng ginto sa mixed team compound event ang tandem ni Amaya Paz Coangco at Jeff Adriano. May report si Sports Radio Senior Correspondent Judith Karingal mula sa Bangkok, Thailand. Amaya Paz Coangco patuloy ang paghakot ng medalya para sa Pilipinas sa nagaganap na Asian Archery Cup. Matapos makamit ang gold medal sa mixed competition team event kagabi, nakupo naman ni Amaya ang silver sa individual compound event. Sa katatapos na finale, natalo ang top rank na si Coangco kay second seed Surika Vietnam ng India 140-146. Aminado ang Pilipina na hindi siya agad naka-adjust sa mahanging kondisyon sa Wangmark Archery Field. Bago ang finals, pinatalsik ni Amaya sina number 16 Wu Tingting ng Chinese Taipei, number 8 Tricia Dinda Deli ng Indonesia at number 5 Mat Saleh ng Malaysia. Subalit lubhang kontento si Paz Coangco sa kanyang performance, lalo na kagabi nang makamit niya ang 5th gold sa Asian Cup sa mixed team compound kasama si Jeff Adriano. Pinahiya nila ang mga best Asian archers mula sa China 155-153, Asian Games champion Iran 156-153, SEA Games rival Malaysia 157-148 at India sa finals 155-153. Positibo si Coangco at ang buong 19-man Philippine archery team na madadagdagan pa ang 1 gold, 1 silver haul sa Olympic round ng men at women's compound team events sa araw ng bukas. Samantala, kapos ang performance ni top seed Jeff Adriano sa men's compound individual event nang mabigo siya sa bronze medal match laban kay Paul Fisher ng Kazakhstan 142-144. Ang kampanya ni Adriano gayon din ang isa pang top bet na si Asian Games bronze winner Paul Morton de la Cruz ay tinapos ng world rank at Asian Games champion na si Ismail Ibadi ng Iran sa semis at quarterfinals. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Bangkok, Thailand. Sa boxing, kakaibang pinaka-epektibong fight strategy ang ikinakasa ng Team Pacquiao para sa 12-round World Welterweight Title Unification bout kontra Floyd Mayweather Jr. Ito'y kasunod ng paggawa ni trainer Freddie Roach na mga sparmates na kaestilo ni Pretty Boy Floyd. Ang kabuang detalye ihatid ni Mr. Rick Cap Santos ng Sports Radio 918. Paggamit ng pinaka-epektibong fight strategy kontra Floyd Mayweather Jr. Ito ang tinututukan ngayon ng kampo ni Manny Pacquiao na kasalukuyang abala sa training camp sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Ayon kay Team Pacquiao publicist Wenchel Campos, kumuha si trainer Freddie Roach ng mga sparmates na sa tingin niya ay kayang gayahin ang mga habits na ginagawa ni Mayweather. They should post yung mga factors na hinahanap ni Freddie Roach for sparring, yung agility, yung
They also employ the shoulder roll defense, that stuff. Kinumpirma rin ni Campos na todo higpit ngayon si Roach pagdating sa pagsasara ng training gym para matiyak na hindi lalabas ang kahit na pinakamaliit na sekreto ng kanilang preparasyon. I guess wala pa yung mga 2-rounders, 4-rounders na siguro yun. I haven't really had any information about sparring. Noong isang araw ay sinimulan na ni Pacquiao ang pagsalang sa sparring sessions bilang bahagi ng preparasyon para sa mega bout kontra Mayweather sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa Mayo 3. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Samantala, malakas naman ang kutob ng isang tanyag na boxing analyst na maaaring tumagal ang 12 rounds ang Titanic clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Nagbabalik si Mr. Rick Yap Santos. Naniniwala si well-known boxing analyst Atty. Ed Tolentino na posibleng masagad sa 12 full rounds ang mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y dahil na rin sa defensive style ni Mayweather na kanyang ginamit sa loob ng 47 laban. Sa katunayan, pinagmamalaki ni Pretty Boy Floyd ang kanyang shoulder roll tactic kahit pa malimit itong batikusin ng mga observers at fans dahil sa pagiging boring ng laban. Bagamat binabandera niya that he will knock out Manny Pacquiao in 5 rounds, palagay ko hindi naman ito magiging approach talaga ni Mayweather. Hindi knock out yung kanyang mindset. I think it will be more about outclassing, outthinking Manny Pacquiao because ito naman talaga ang estilo ni Floyd Mayweather. He will frustrate you, he will clinically dissect you, take you out brick by brick before letting out the cannonball kung nandun ang opportunity. Sa kabilang banda, pinayuhan naman ni Tolentino ang Team Pacquiao na magpatupad ng adjustment sa battle plan kung nais umano nilang lumaki ang tsansa na manalo kontra kay Mayweather. Sabi nga ni Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao has to fight angry. At uniform din ang observation ng marami na kailangan talagang paulanan ng suntok ni Manny Pacquiao itong si Floyd Mayweather. Kasi nga po, ang kalaban mo ay isang counter-puncher, you have to keep him guessing. Aakyat na ring si Pacquiao, bitbit ang professional record na 57 wins, 38 by knockouts, 5 losses and 2 draws, habang ipaparada naman ni Mayweather ang unblemished mark na 47 victories with 26 via stoppages. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa paboritong pastime ng mga Pinoy, ang basketball. Lumaki ang tsansa ng rain or shine ni Elasto Painters na makapagsubi ng twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos sa talo nila ang lower-seeded rival na Blackwater Elite score na 102-98 sa Araneta Coliseum kanina. Pumukol si import Wayne Chisholm ng 30 points, 13 rebounds at 4 assists para pangunahan ang panalo ng rain or shine. Sa unang dalawang quarters ay naging dikitan muna ang laban bago lumayo ang rain or shine sa third quarter. Dahil sa panalo, nakisalo ang rain or shine ang share sa ibabaw ng standings kasama ang Pure Food Star Hot Shots at Token Text Tropang Texters sa kanilang identical records na 7 wins against 3 losses. Samantala sa mga oras na ito, yung kasalukuyan nagbabanggaan na ang Pure Foods at Meralco Bolts kung saan target ng Team Con mentored squad na makopo ang solo leadership sa standings. Samantala, nangako naman ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel na gagawin ang lahat para makapasok sila sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. May record of 4 wins and 5 losses. Pipilitin ng Ginebra na matuldukan ang kanilang 2-game losing skid sa gagawing pakikipagsagupa kontra Global Port Batangpier bukas. Narito ang report ni Haji Caaminio. Handang kalimutan ng Barangay Ginebra San Miguel ang masaklap na pagkatalo sa Rain or Shine Elasto Painters noong linggo. Sa panayam ng PTV Sports, ibinahagi ni Ginebra point guard L.A. Tenorio na marami silang natutunan mula sa nalasap na kabiguan kontra Rain or Shine.
Wala naman, wala pumunta na yun. Tapos wala na naman pag-ano, babalik na yun. Diba? So, kalimutan, marami ulit natutunan. Samantala, hindi naman itinanggi ni Tenorio na nakakaramdam sila ng pressure, lalo pat kinakailangan nilang talunin ang Global Port Batang Tier bukas para makapasok sila sa playoffs. Yung pressure na yan, yung matter of paano namin natin yung pressure na yun. Pero sa ngayon, ang importantang signan namin talaga, mag-aagilan talaga kami yun ang bibigay yung ano namin. Ang iniisip namin yun. Kasi talong buwan, malamig dyan natin yung bahali ng bakasyon. So, talagang ang nabigitan namin panalo lang. So, yung matter, may mga pressure na naman sa itong pati panalo. Naniniwala rin si Tenorio na hindi magiging madali ang laban kontra Global Port kahit pa galing rin sa kabiguan ang kupunan. Pinaka-importante din namin season siguro sa conference na yun, pinaka-importante din namin. Kasi tabla-tabla wala to go to the next level of the quarterfinals. Kinatry na yung madali buka. Sa ngayon ay magkakasalo sa 6 to 8 places sa standings ang Ginebra, Global Port at Alaska Aces sa kanilang identical records na 4 wins and 5 losses. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, pinuri naman ng NLEX Road Warriors Veteran Center Asi Taulava ang impresibong performance si prolific import Al Thornton. Sa katunayan, inamin ni Taulava na kakaibang inspirasyon na naibabahagi sa kanya ng American Slotman sa bawat laro. May report si Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. May tuturing na team effort ang franchise best na 5-game winning streak na naitala ng NLEX Road Warriors. Pero hindi may kakaila na malaking bagay para sa team ang kontribusyon ni prolific import Al Thornton. Sa katunayan, mismong si acknowledged leader Asi Taulava ang nagsabing kakaibang inspirasyon ang ibinibigay sa kanila ni Thornton sa bawat laro, kung saan kumamada ang American Slotman ng 33 points at 14 rebounds sa panalo kontra Kia Carnival noong Miyerkules. When it gets to the fourth quarter, we're so lucky and fortunate that we have Al. That he'll miss his shots the first 3 quarters. For some reason, the fourth quarter, everything falls. Great import, great guy, and very humble. We all love him. Samantala, tiniyak naman ni Taulava na fully recovered na siya mula sa fatigue na dumapo sa kanya sa nakalipas na PBA All-Stars. Coach, had to check in for an overnight. I was sick of the whole All-Star. Just been lagging for the past week and a half or 2. So it feels good to finally get some good sleep. Migraines, the fever, the flu, everything was just taking a toll on my body. Ang huling asignatura ng NLEX sa elimination round ay kontra Barako Bull Energy at ang kanilang enkwentro ay mangyayari sa Araneta Coliseum sa Martes. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa women's volleyball, determinado ang Petron Blaze Spikers team na masundan ang kanilang titulo sa Philippine Superliga. Sa pangunguna ni Star Spikers Abby Maranyo at Rachel Andakis, sisimula ng Petron Blaze ang kanilang kampanya sa All-Filipino Conference sa pamamagitan ng pakikipagsagupa kontra Philips Gold sa MOA Arena sa Pasay City bukas. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Handang-handa na ang powerhouse Petron Blaze Spikers team para sa kanilang misyon na makakopo ng back-to-back championships sa Philippine Superliga. Sariwa mula sa title rounds na nakalipas na Grand Prix event, solidong roster pa rin ang ipaparada ng Petron Blaze sa All-Filipino Conference na bubuksan sa MOA Arena sa Pasay City bukas. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Head Coach George Pascua na nag-adjust sila ng husto sa opensa at depensa para matiyak na mahihigitan nila ang 5th place finish sa All-Filipino Conference noong isang taon. Ngayon, malakas ang bench ko. Then, nadagdag pa yung isang setter kasi isang setter ko lang eh. Offense given eh.
magfo-focus kami sa basic things ng volleyball. Yung service, receive, and then yung block. Kasi yung offense, ano na lang yan eh. Sa huli na lang yan, kumbaga. Kumbaga sa basketball, kailangan maganda yung pasa para mag-shoot. Samantala, kapwa nagpahayag naman ng excitement sa paghataw para sa Petron Blaze side. Ang dalawang bagong recruits ng team na sina Star Volleyballs Abby Maraño at Rachel Ann Dakis. So far, we're still working on that kasi medyo bago pa lang yung madami din kasi kami na bago eh. So we need to gel up pa and to know the strengths and weaknesses of each other para mas lalong makakilos kami as one cohesive unit. Challenging to the point na paano namin paano yung adjustments namin, paano kami magbi-blend. Pero yung advantage naman is teammates ko yung iba doon, naging teammates ko yung iba doon. So teammates ko sa RP sila din, sila Jen. So hindi na gano'n kalaki adjustment. Plus, naging coach ko na din yung dalawa kong kasamang coach. Philips Gold ang makakaharap ng Petron Blaze sa kanilang unang asignatura sa All-Filipino Conference ng Philippine Superliga. Para sa PTV Sports, Arjan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, lumagundong ang hiyawan ng home crowd sa Toyota Center sa Houston, Texas. Ito'y dahil kasabay ng pagdiriwang ng 20th anniversary ng kanilang back-to-back NBA championships noong 1994 at 1995 ay pumukol naman ng career-high 50 points si shooting guard James Harden para pamunuan ng Houston Rockets tungo sa pag-ani ng 118-108 victory kontra Denver Nuggets kanina. Unang binura ni Harden ang kanyang previous career best ng 46 points sa pamamagitan ng pag-convert ng free throw sa huling 4 na minuto ng laro bago siya nagbuo ng isang 3-pointer para umabot sa 50 markers ang kanyang scoring production. Dahil sa panalo, nanatiling sa ikatlong pwesto sa Western Conference standings ang Rockets sa kanilang record ng 46 victories against 22 defeats. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Haji Kaamin. Kinastigo ng National Basketball Association o NBA si Washington Wizards center Marcin Gortat. $5,000 na multa ang ipinataw ng liga sa 6'11" Polish slotman dahil sa ikalawang paglabag sa anti-flopping rule. Nangyari ang insidente sa fourth quarter ng laro kontra Utah Jazz kahapon kung saan sa bahagyang tulak lamang ni Rodney Hood ay gumulong na sa sahig si Gortat. Sakaling matawagan ng ikatlong flopping offense si Gortat ngayong season, pagbabayarin naman siya ng $10,000 na multa ng liga. Sa tennis, naregaluhan ng pwesto sa semifinal ng men's singles ng BNP Paribas Open sa Indian Wells, California si defending champion Novak Djokovic. Ito'y matapos na hindi sumipot sa laban ang kanyang quarter-final rival na si Bernard Tomic ng Australia dahil sa pananakit ng likod. Ang susunod na makakatapat ni Djokovic ay si 4th seed Andy Murray ng Great Britain. Target ni Djokovic na makasungkit ng pang-4 na titulo sa Indian Wells event. Sa BNP Paribas Tennis Open pa rin, pasok na sa semifinal ng women's singles si former world number 1 Jelena Jankovic ng Serbia. Ito'y matapos na sumuko sa laban ang kanyang round of 8 opponent na si Ukrainian qualifier Lesia Churenko kanina. Kasalukuyang napag-iiwanan sa score na 6-1 at 4-1 nang mapilitan si Churenko na magretiro dahil sa pananakit ng paa. Ang makakaharap ni Jankovic para sa pwesto sa finals ay ang magwawagi sa matchup ni na defending champion Flavia Pennetta ng Italy at 24th seed Sabine Lisicki ng Germany. At sa golf, inukupa ni Morgan Hoffman ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Arnold Palmer Invitational sa Orlando, Florida. Kanina ay pumalo ang 25-year-old American ng 6 under 66 sa Bay Hill course upang lumamang siya ng one shot laban sa 5 par busters kabilang narito sina Ian Poulter at Kevin Na. Humataw si Hoffman ng isang eagle at 4 na birdie sa kanyang round upang maluklok siya sa ibabaw ng PGA Tour leaderboard sa kauna-unahang pagkakataon ngayong season. $6.3 million ang total pot money na nakataya sa 2015 Arnold Palmer Invitational. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan.
Okay, yan. At dahil kahapon, punong-puno tayo ng guest. Isang buong team. Nagpunta sa Pero ang atin saya dito. nun, ang saya kahapon. Kasi, Sana nga laging ganun buong team yung pumupunta dito. Oo. At yun nga, buti na very accommodating naman sila na kahit hindi naman lahat na ipaupo natin. Okay pa rin sa kanila. Nag-enjoy pa rin sila. Yes. Alright, so dahil doon, yung ating pong question of the day kahapon, kagabi, itutuloy natin. Today, yes. Oo. So basically, yung mga nauna, babasahin na, but try nyo rin. Baka sakaling medyo malampasan namin at mabasa namin ang inyong opinion about our question of the day, And which the is... question of the day is, sino sa tingin mo ang dalawang teams na makakasungkit ang twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup? Send your answers at facebook.com/PTV4sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ayan. So yung ating question of the day, parang twice-to-beat din. Dalawang beses na no? Advantage. Ang galing. May kasunod yan. Dahil kahapon, talo tayo Wala tayong time Naubos nung Parang photon 2 minutes. tornadoes Hindi ba? So ngayon, bawi tayo. Pero sana next time ibang team ulit. Pero madami. Uy, Pure Foods, hindi ba nakakatiyak Kasi kahit nananalo sila ngayon, ano na sila? 8-3. 7 na ba sila? 7. Hindi, ngayon pala, maglalaro pa. Yung Rain or Shine kasi, 7-3, may isa pa, pwede mag-8. Pwede mag-8 yung Pure Foods. Token Text pwede. Parang sa quotient, parang dehado ata yung Pure Foods. Pero, tignan natin, Hindi pa naman tapos ang laban. Kung mag-8-8-8, wala na yung NLEX. Malabo na, hanggang 7 lang ata yung NLEX Ayan. So, yan, balikan natin, mamaya. Yung inyong... 6 lang daw. Hindi, maximum hanggang 7. Dahil After 1 game na lang sila against Barako. Alright, so marami pa kaming ikikwento sa inyo at marami pa tayong pagkwekwentuhan, kaya standby lamang po kayo. Magbabalik ang inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa ang PTV Sports. Hey, Haji. Haji, ganda ng jacket mo. At mas maganda next week kasi dadalaw tayo. May mas bagay dyan. Dapat sinusuot mo yung amazing playground. Like this. Ito na sinuot ko kasi... Sana. Paulit-ulit. Hi, Amis. Amis Dadalaw tayo next week. Amis. Hindi, ka-text ko na nga si Amis kanina. Exclusive tayo kay Amis Tuma. Okay, so yung pinag-uusapan natin, importante ito dahil ang daming nagtatalo-talo tungkol dito. Yes. So, wala pa, biro mo, hanggang Wednesday na lang yung elimination round. Wala pang siguradong top 1, wala pa siguradong top 2. Wala pa rin siguradong malalaglag, although yung Blackwater, I think after that loss, mukhang bye-bye na sila. Bye-bye na. Oo. So, importante itong pag-uusapan. Kaya inulit natin yung kagabi, kinapos tayo. Yes. But before that, yung team standings, ipakita muli natin. Direct, meron ba tayo dyan? Team standings. Roll it! Ayan, si Boss. Ayan. Yan. So right now, nasa ibabaw ba? Tatlo na. Tatlo na naglaban-laban dyan. Pure Foods, Token Text, Rain or Shine, pare-pareho 7-3. Yung kasunod, Haji, Meralco Bolts, ayan, 6-3 yung kanilang record. Tapos yung NLEX naman ay may record na 6-4. Actually, yung 5 teams na yan, pwede pa Pwede pa, Technically, pwede pa. Kasi lahat yan, may mga laban pa. So, pwedeng move. Dapat yung consider yung mga kalaban nila. Pure Foods, last game nila ngayon, Meralco. Token Text, ang kalaban nila, I believe, Alaska. Yes. Rain or Shine, Kia. Meralco Bolts, dalawa pa. Dalawa pa. Yung mga kalaban nila. Yung isa nga ngayon, Pure Foods. NLEX, Barako yung kanilang 5 kalaban. Alaska, yun nga, Pure Foods and Token Text. Mabigat. Barangay Ginebra, 4-5 sila. Global Port. Sila, Global Port. Okay, and then Global Port, yun nga, Ginebra, Kia Carnival, Rain or Shine, ang next na kalaban, Barako Bull, and next na muling kalaban, San Miguel, mukhang malabo na rin ito. Sino muling kalaban nila? Ganito kasi yun yung San Miguel Beermen kasi, technically, gaya nga na napag-usapan natin kagabi, may pag-asa pa. Bakit? Kasi, ang huling mga kalaban ng San Miguel, Global Port. Ganito, pag nanalo ang Ginebra sa Global Port bukas, syempre, yung Global, bababa ulit. Tapos, yung 4-5 ng Global, magiging 4-6. Pag natalo ng San Miguel yung Global Port, pareha sila may 4-7. Okay, Global ang kalaban ng San Miguel.
Oh, batayin niyo kayo. 4-7. Oh, yung mga tatawag po sa atin, teka sandali kunin ko yung cellphone ko. May gano'n. Elastic Tapos, man. Sige, habang kinukuha ko. Direct, pwedeng pakita natin ito sandali lang bago tayo magbasa. Dahil yung kaibigan natin, si Coach Shot Tankinsen, 3-time PBA champion coach, ay magkakaroon po sa mga bata, sa mga kids. Yan. Yung mga panday kids na naghahanap ng basketball clinic. Tama-tama. Ito lang ang bakasyon na. pupuntahan ninyo. Basketball Learning Center ni Coach Shot Tankinsen. Ang schedule po niyan, 10 sessions per module. 2 pong modules. Ang first module will start on April 6. Happy birthday to me. At ang second module ay May 8. Okay? So, Monday, Tuesday, and Friday, 2 to 4:30. Okay? Kung gusto niyo po nga magtanong, i-dial niyo po ang number 0923-341-3675. Yun ang hindi ko natanong. Tanong nyo na lang dito sa mga number na to. Ang number po, 404-7591. Again, 404-7591. Last kung pang ilang taon siguro. Di ba pwede makaisip bata? Mag-inquire na lang sila sa number. Alright, okay. Samantala, ang ating pong line naman, kung gusto nyo po tumawag, 0936-537-9349. Okay. So, basa tayo. Basa ang number natin. Basa tayo. Balik tayo sa ating question. Sige. Okay, so sino nga ang tingin nila na 2 teams na makakasama sa... Tapos dagdag lang natin na wala na to knockout game. Wala elimination. Ano na to? Quotient. Yan. Okay. Alright, basa. From Francisco, sabi niya, Pure Foods and Talk and Text, sa triple overtime pa lang talagang deserving sila sa top. Sinara, Pure Foods, Talk and Text. Grabe yun, sa Davao. Ikaw, ano hula mo, Haji? Malabo pang sabihin, pero palagay ko lang Talk and Text, sure. Ako, feeling ko, Rainer. Last nilang kalaban, Alaska. Hindi naman sa minamaliit natin or what, pero the way Talk and Text has been playing, makikita natin na yung character, sabi nga ni Jason, nakita na nila yung character talaga nila. At playoff bound na talaga, sabi niya sa atin. I-discount niyo ba ang Rain or Shine na makapasok? Oo, pwede pa, Rain or Shine. Pwede, diba? Pag natanong... Especially pag pressure, mas nagpe-perform sila Oo, tama ka dyan. Pero ako tingin ko, Rain or Shine, Talk and Text. Rain or Shine, Talk and Text. Tapos, ano ba huling kalaban ni Rain or Shine? Kia! Kia pwede. Champion killer. Yung Pure Foods. Walang ganyanan ang Kia talaga. Talk and Text, Alaska Medyo Alaska ngayon Kasi yung mga players galing sa injury. Pero syempre, mabigat pa rin ang Kia. Nakita mo naman yung mga natalo nila. Tapos may nagtatanong sa atin, kung sakali daw magtabla yung Pure Foods tsaka Rain or Shine, sino daw yung mananaig? I believe Rain or Shine kasi tinalo ng... winner over the other. Tinalo ng Rain or Shine yung Pure Foods noon sa Dipolog. Kung sila yung magtabla sa second place so Rain or Shine Pure Foods. Pag dalawa lang yung tabla, mga kaibigan, winner over the other. Ibig sabihin, yung schedule ninyo ng elimination, kung sino yung nanalo, yun yung aabante. Pero kung tatlo kayo or more, quotient system. Hindi factor yung, tinalo kasi ni ganito si ganyan, wala yung quotient po. Doon pinabase. Alam mo, gawan nga natin ang item yung quotient na yan. Ako yung nahihiwagaan. Hindi naman nahihiwagaan, nothing against pero I think they have to devise a system na maiintindihan ng tao. Hindi yung antayin pa ng tao na kung anong resulta ng quotient? Sabi, sige to, si Talk and Text to, sige. Gawa tayo. Dapat sila na mismo makikita nila yung pwede nilang i-compute na amongst themselves na. Baka nakalatag na lang. Oo. Kasi as it is ngayon, nakakaintindi lang yung statisticians natin, yung PBA, technical group, But yung fans dapat magkaroon, mag-devise ng system na hindi sila aasa dun sa kung ano ilabas ng PB. Para mabawasan din yung mga issue about naluluto or what. Oo, ayan. Ito naman from Ferdy. Para ako nag-a-apply ng commission.
Pwede yan, pwede. Teka, ano muna Still, tayo? vacant pa ba? Ha? Pag ako naging commissioner, Vacant pa, wala pa. ibig sabihin, laglag na PBA. Wala nang makuha. Tumatanggap na ng libre. Wala pang chief operation. Chief operating. Wala pang COO. Wala pang May COO. tawag tayo. Sige. Sabi mo? COO, PBA. Yes. Dennis Principe. Chief. The Prince. Talaga. Hello, caller. magandang gabi, PTV Sport. Sino po sila? Hello? Nakaano ba tayo? Wala ata tayong volume. Wala. Teka, sandali. Ayan. Ay, hindi pa. Ayun. Sorry. Hello, good evening. Teka, one more time. Yes, ano pong pangalan nila? Andy! Hey, Teka, saan si Andy? Parang Cavite. Sa Cavite. Dumaguete. Si Andy na Dumaguete. Ang galing mo ha. Ang daming tumawag o ikaw yung nakapasok. Ano pa ba number? Balita, Andy. Ano balita, Andy? Sino sa tingin mo yung teams makakapasok? Andy, sandali muna. Sa phone ka makinig, wag sa TV kasi meron tayong delay. Okay? Baka makunan. Andy. Sige. Lagay ni Casio. JV Casio? Okay na. Ay, si JV? Teka, mukhang okay na si JV kasi kahapon, tapos na yung practice, Andy, nag-i-ensayo pa si JV Casio. Sipag. Oo, sipag na ba? Si JV. Oo, babalik yun. Fan ka ba ni, JV? Ni JV? Alaska siya. Talagang Alaska ka. Uminom ka ng Alaska. Umiinom ka ng Alaska. Talaga? Hanggang ngayon? Ngayon, matanda ka na. Ano na? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nagagatas pa. Ang galing. Matangkad ka siguro, Andy. Oo, ang galing. Sige. Andy, may tanong ka pa? Sa Lucas, may balita sa Lucas? Los Angeles? Balita daw sa Los Angeles. Nanalo ba sila kanina? Parang, teka Los Angeles, Clippers o Lakers? Los Angeles. Lakers. Okay. Yung kanina may game sila against Utah Jazz. If ever yung balita, wala na sila. Out na talaga. Kasi Lakers is behind Minnesota for the worst record in the league. Bottom 2 ba sila? Oo. Okay. Sa West. Kanina, Andy, ay talo ata. Teka, sandali. Talo ata sila, 80-73. Wala pa kasing, ayan. Talo sila kanina. 80-73. Nanalo yung Utah. Andy. Well, given wala si Kobe. Okay na. Sige, anong sagot mo? Sige, anong sagot mo? Kung meron yan na Pierre-Foudet Meralco, naglalaro ngayon. Palagyan yung isa yun, kung sinong mananalo yung top 2. Tayo tinanong. Kung sino sa palagay natin. Hindi, ikaw, ang sino tingin mo, Andy? Yung mananalo sa Meralco at yung mananalo doon, tingin mo, isa ron, magta-top 2. Tama ba yun, Andy? Ayan. Okay. Yung isa, sino sa tingin mo? Yung palagay ko, hindi yung mag-aano yung Tokadis, matatalo sila ng Alaska. Matatalo daw ang token text ng Alaska. So, hindi niya, kumbaga para sa kanya, hindi makakapasok, hindi makukuha ng token text yung isa. So, rain or shine ba ang isa na tinutukoy mo, Andy? Sa kanila, rain or shine. Okay. So, rain or shine at yung mananalo. Ayan. Okay. Okay. Ano kasi ang isip ko, Ha? The next time to visit
Si Mrs. mo, fan siya ni Hello, Mike. good evening. Magandang Meg. Hi! Kamusta ka na? Ako, si Dennis, at saka si Gwapong Haji. Ano nga po, Gwapong Haji. Hello po. Dalawa siya sa Philippines. Hello po. Parang pamilya tayo. Magkamukha tayo. Wow! Hello po, Mrs. ni Meg. Ay, Mrs. ni Meg. Mrs. ni Andy. May Mrs. na Mrs. ako. ni Andy pala. Yan. Ayun. Hello po, hello Happy po. watching. Salamat. Okay na, Kuya Andy. Okay. Number one, alam niyo, number one kayo dito sa Dumaguete. Oy, salamat naman. Mag-enjoy dyan sa Dumaguete kasi pumunta tayo nung palaro Palaro, 2 years ago. Ay, andyan po kami, Nay, no, 2 years ago. Ate. Kaya tinawag Nawala. Ate, na sinabi mo, Nay. Tinawag ko na nanay, nawala. Ate. Ayan. Dapat natikman mo yung sensitive nila dyan. Wala na. Uy, sa Meron pa rin Dumaguete. Incoming na. Ay, pero na ano Incoming na nga. Pero... Isa pa. Naka-stop over na rin ako sa Dumaguete once. Andy, salamat Pasensya na, naputol yung tawag natin. Andy ng Dumaguete. Hello, PTV Sports. Yes, hello PTV Sports. Hello. Yes, hi. Hello, Sino sila? PTV Sports. Good evening. Good evening. Sino po sila? Hello, ma'am. Pwede mo magkomento? Oh, pwede. Sure, sige po. Pangalan mo na, pangalan. Sa kunang Hilibra. Anong pangalan mo? Ato si Joe. Bukog. Magite. Taga Dumaguete. Dalawa na Dumaguete. Wow. Ang galing. Yun kasi pidurito namin yung kwenta nyo. Yung show. Ay, salamat po, Kuya Joe, Sige. Joe, Pwede magkomento. Pwede magkomento sa tungkol sa Hilibra. Sige, pwede, Joe. Pwede ba mapalitan yung pagkayabot sa management nila, palitan yung import nila kasi walang kagana-gana naman sa laro. Walang kagana-gana. Oh, malamya. At saka yung naman lang pihil sa lagi na yung si Mamaril, walang punta. Pati na si Kadiwa, wala na rin. Naus na rin, masama na siya. Ang harsh na sinabi ni Kuya Joe. Akala ko fan ka, Joe. Easy. Akala ko fan ka. Bakit galit na galit ka ata sa team mo? Dapat mapalitan din kasi hindi naman siya kasi dapat sa Inibra, hindi naman yung laro niya noon, ganda yung laro niya, ngayon wala na, Hindi, tingin ko parang alam mo dapat kausapin yung mga players. At saka si Orbis Tondo, dapat palitan na si Orbis Tondo sir, kasi abot Parang buong team na yata. Mukhang wala na matitira sa team mo Buong team na yata yan. Lahat mawawala. Kuya Joe. Ano yung gusto natin palitan? Mukhang gusto mo ng revamp. Kasi wala gana-gana naman maglaro, hindi marunong. Hindi mag-consultate sa laro ng Inibra. Joe, kung ikaw kunyari ito yung manager, sino yung kukunin mo para sa Inebra? Ang kukunin ko si Orbis Tondo, number 1. Number 2, si Mamaril. Hindi. Yung kukunin mo sa ibang team. Kukunin sa ibang team. Sino-sino mga player sa ibang team? Sa isang team, ang kukunin ko yung si Ginsa, si Sayan. Huwag naman gano'n. Parang gusto. Imposible. Hindi, yung Joe. Yung posible. Yung pwede. Kunyari, pwedeng trade. Kunyari, ganun yung pwede. Non-tradable kasi si James Yap mga Cardona, mga gano'n. Yung si Alaska, si Abueva. Sino ba yung Amoeba? Yun, Amoeba. Yan dapat Si Calvin Abueva. Bantot. Tapos ilipat yung ilipat si Mamaril. Trade Mamaril Abueva. Okay. Lugi, Alaska. Hindi papayag Alaska. Tapos ang ilipat rin sa Inibra na pwede pagpalit. Kasi Taula ba at saka sino ba yung matangkad sa Inibra, yung isang matangkad doon? Aguilar yun, palit ka na sila Aguilar. Aguilar Taulava. Palit daw si Asi Taulava. Joe. Si type mo? Si Cardona? Si Cardona, pwede sa Inibra. Pwede sa Inibra. Si Mac Cardona. Oo, pwede. RR Garcia. Si RR. Ang ipalit ni Cardona, si
si... Babu. Yung Air Force, si Ellis. Ellis. Ang daming fans nun, ha, Joe? Ha? Ang daming fans nun, si Ellis. Ayaw mo kay Ellis? Oo. Bang, gusto niya alis. Marami yung fans natin. Gusto niya alis. Kasi sinabi mo kung ano ninyo na kung sinong akong manager, sinong dapat yun. Oo nga naman. Ikaw talaga. Oo nga, pinagalitan ka tuloy. Si Terence, gusto mo? Ano, Sam? Si Terence, Romeo. Yun, si Romeo, pwede rin yun. Alis sila ni... Okay. Maliit rin sa Inibla. Si Monfort. Monfort, yun. Sabi pa ang gusto niya. Sa Makatwid, ito, iyan lang, summarize lang natin. Sa Makatwid, Kuya Joe, ang gusto mo, total revamp. Saka yung dapat makakabot rin management nila, yung coach nila. Okay. Joe, mag-break lang tayo. Salamat, ha. Maraming salamat, sir. Salamat. Manager Joe. Si Manager Joe ng Dumaguete City. Thank you very much, Kuya Joe. Alright, break muna tayo at sa amin pong magbalik. Basahin pa natin yung mga opinion at ang inyong mga tawag. Sa pagbabalik ng PTV Sport. At nagbabalik ang PTV Sport. Okay, may babatiin lang ako yung kaibigan ko dyan sa Shopwise, si Joffer Jeresano. Binabati lang yung mga kaibigan niya, yung buong Barako team dun sa kanila. Wow. Si Bernard, Totoy at JJ. Ayan, ba't Barako? Mga ano kayo, no? Baka mga lalaking bulas. Oo. Barako team ni Joffer Jeresano, happy viewing. Yes. Okay, next. Balik tayo sa ating question. From Facebook tayo ngayon, from Carmel. Sa'yo. Okay, sa Twitter muna tayo. May tinatanong to si Maki Villena, no? Sabi ni Maki Villena, Sir Dennis, ask ko lang kung may balak ka bang magdagdag ng team. Hindi. Kung may balak mo bang magdagdag ng team yung PBA next season? Tingin ko option yan, pero sa ngayon ata, nung una, parang gusto muna ni Commissioner Salud, palakasin muna yung dalawang bago. Baga stick muna sa yung Kia at saka yung Blackwater. Pero merong matunog na baka yung isang team ibenta. Meron na naman. Bali-balita. Matunog yun, bali-balita. Alright. Yan, si Maki Villena yun. Kasi marami naman nagtatanong, marami naman nag-i-inquire. Pero yun nga, medyo sa ngayon kasi bago pa yung dalawa. Ang maganda kasi nito, mukhang yung handicapping, maganda yung resulta. Kasi look at Kia, di ba? Nakaka 4 wins na. Gumanda nga ano nila. From 1 win last conference, ngayon 4 na. Yung Blackwater from 0, ngayon nakadalawa na. So who knows, baka pagdating na third conference. So baka magbago yung diba? Yung isip ng... Tsaka yung setup natin, bago na di ba? Ano na tayo? Corporate na ang dating. Meron ng president, CEO, tsaka CEO. Ano na? Meron na? From Carmelo Del Rosario, sabi niya, Pure Foods and Meralco, pabati naman kami dito sa Bustos, Bulacan. Mga idol, yung kapatid ko na si Ara at Christian at Mami Candida ko. Salamat, more power to your show. God bless. So para sa kanya, it's Pure Foods and Meralco. Sige, teka, punta natin ito. Meg, excuse lang Okay. Sandali lang. Iyon yung ating question of the day. Okay. Ito, basahin ko muna itong kay Mark Angelo de Guzman. Hello mga boss, feeling ko po makakakuha ng twice to beat ang ROS and Pure Foods. Kasi feeling ko may pag-asang bumaba ang Meralco By the way, ask ko lang po paano po pag nagtay ang Global and SMB? And sana po pala pakibati naman po yung ninong ko dyan sa Bloodstone na si Edgar de Guzman. Salamat and more power. Okay. Now, kung magtay yung Global at SMB sa number 8, kunyari, sila nilang dalawa. Isa number 8, isa number 9. Ang mangyayari doon, kung sino yung nanalo sa laro nilang yung elimination round, yun yung papasok. Maglalaban pa yung dalawa. Yes. So, hindi pa natin masasagot. Pero ganon. Basta ganon. Kung meron magtay sa number 2, o kaya sa number 8, kasi yun yung mga crucial. Number 2, pwede may magtay. Kasi nga,
sino yung mag-number 2, sino yung mag-number 3. Kasi pag number 2 ka, twice to beat. Pag number 3, best of 3. Best of 3. Laban mo yung number 6. Okay. Now, yung number 8 naman, ganun din. Kasi yung number 8, yun yung papasok, yung 9 pababa, yun yung ma-out, di ba? So, kung more than 2 ang magtatay for that number 2 and number 8, quotient system. Quotient system. Yes. Kung paano yung quotient system, hindi ko alam. Explain. Hindi. Akala ko explain mo. Statistics. Plus, minus, Akala ko meron tayong ganon. Yes, correct. lesson there. Dapat mag-guest pa tayo ng statistician. Pwede din, di ba? Hindi, nga, maganda, simplihan na lang eh. Yung, hindi ko alam kung paano. I have no idea. Pero ang concern ko lang is dapat yung quotient is something na maiintindihan ng mga fans. Exactly. Yung ilalatag na mabuti yung ano na lang. Yung bang pagbasa nila ng dyaryo, oy, tabla. Sige, sa tingin, teka, compute ko nga, ganon. Yung pwede mo nang iganon. Very transparent, no? Di ba? Yung pwede mo nang bilangin sa Pwedeng bilangin, o. Kaya, effort ng konti. Yung kuha ka ng calculator, lahat naman ng cellphone may calculator. Kung ikaw talaga interesado. Diba? Pero yung... Yun. Ayun. Basa. From Mark de Guzman, sabi niya, 7. Hello mga boss, feeling ko po ang makakakuha ng twice to beat. Siya na yata yan. Si Mark Angelo. Ito muna, si Adrianski Goyo muna siguro. Para po sa akin, Pure Foods at TNT ang makakasungkit ng twice to beat. Pero Alaska Aces pa din ang makakakuha ng kampyonato dyan. Kasi nakakabalik na ulit sila sa dati nilang style ng laro. Hashtag Aces pa din. Yeah. So, eto. May si Rodjack Ponce, kahit sino. Baka wala na siyang team. Di siya interesado. Nagbasa na opinion kahit sino. Bahala kayo. Dito lang ako. Okay yan From Biju Patalan sa Pure Plado. Foods. And it's gonna be a toss-up between Talk and Text and Rain or Shine. Gandang Mig at Idol Dennis, pakibati naman kami ngayon ng family ko. We're watching you right now dito sa Himalalud, Negros Oriental, #1 po, PTV Sports dito sa amin. Ayan, mayang gabi. Thank you very much. Caller naman. Gusto ko makarinig ng mga boses na. Ayan, speaking of may incoming. Ayan na. Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello po. Good evening po. Good evening. Ano pong pangalan nila? Ano pong pangalan? Jun po ng Las Piñas. Si Jun ng Las Piñas. Niligaya lang. Jun. Go, Jun. Tangin ko po papasok Talk and Text sa Pure Foods po. Talk and Text Pure Foods. Bakit? Kasi pag po, pag playoffs, sila po talaga yung umaano yung masyado eh. Yung parang talagang doon nabubuhos po yung lakas nila. Yes. Pagka yung digdikan na, doon nila nilalabas. Pag importante na yung mga laro, parang ganon. Opo. Para bang championship contest? Lahat ng sagot, may Pure Foods, Oo, lahat ng sagot may Pure Foods. Pero, Jun, ano team mo sa PBA? Ano po? Ano yung team mo sa PBA? Sinedra po. Pero mga hindi. Laban, bukas. Ano masasabi mo sa team mo, Jun? Baka... Tama po bang pagkasa sila, ano po yung nilang makabot? Jun, paulit. Ano daw yung pinaka? Nag-choppy-choppy ka, Jun. Pakiulit nung tanong mo. Ako, yung pinakamataas na maabot ng Ginebra. Pinakamataas na maabot? Ano ba sila ngayon? 5, 7. Parang pwede pa sila sa 5th kasi tied. Diba? May chance pa sila ng best of 3, June. Okay. Quarterfinals. Ako po sa last game po ng Ginebra. Ang papakiramdam ko talaga sa kanila, maganda naman po yung ginagawa nila kasi simula po ng Commissioner's Cup. Lahat ng laro po nila, puro dikit lang naman po. Saka mukhang maganda yung coaching ni Ato Agustin. Sabi nga ni brother... Yung mga player po, para kung hindi nila naisip yung pinapagawa sa kanila. Okay. Sabi nga ni L.A. Tenorio kanina, learn from those mistakes. Yung last na tira ko, yung para kung yung L.A. Tenorio po, para kung ma-apply yung layup niya. Okay, yung reverse layup. Okay, Jun.
May babatiin ka? Wala na po. Bali, tatanong ko lang po kay Kuya Haji. Kung kamag-anak niya po yung dating full-side reporter ng PBA, si Dong Alihar. Oh, bakit? Bakit naman? Niya po eh. Baka. Anong 19 yun? Hindi. Baka apo sa ano na yun? Apo sa, ang tawag doon? Hindi. Mas ano pa, sa alak-alakan. Kamukha lang yun. Parang si Meg, kamukha niya si Mrs. ni Andy. Di ba? Okay, June, salamat ha. June, number 7 ngayon yung Barangay Ginebra. Oo. Pero hindi naman nagkakalayo. Global Port, number 8, tapos Alaska. Tabla sila 4-5. Identical records. Okay. Matay ko na lang yung anak ko kasi nagtatakbo kasi ayaw ko rin ipakto yung telepono. Sige, bati mo. Hi, Austin. Yung favorite na rin. Ano yun? Favorite niya ang? Okay, sige. Okay, June, salamat ha. Thank you. June, salamat. June. Okay, sige. Okay na. Alright. Okay, at nako, inabot na tayo ng oras at pero bago tayo magtapos, syempre meron tayong okay ba to, Haji? Sana naman. Okay. Hindi, baka yun sabihin meron. Sige, ang ating meme of the day. Yay, yay, yay. Ang sabi ko ba yun? Oy! Oy! Takbo! Oh, si Manny, tumatakbo, inahabol. Parang ang payat ni Floyd. Si Floyd Mayweather Jr. Right, it's like a box of chocolate. Yes! Yun ang si Manny game face show. Para bang, come here, Floyd. Halika dito. Parang ganun. May aso pang kasama si Forrest Gump. Forrest Gump, ayan. Okay, alright. Bago yun Yes. Yan, gusto ko yan. Sige na. Ayan, nabot na tayo ng oras. Hi to nagpapabati ang Batman's clan and Nakarios clan, namely Joseph, Jonar, Jeffrey, JC, Jeje, AJ, Joanne, JP, CJ, Jaden, especially to Michael Francisco. Have a safe trip daw to Buenaventura family. And of course, maraming salamat sa View Blends, Pampered Blues Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J.Lo Sarah for Hookup Watches, Mr. The Friend of California Bo, Looks Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, ako naman, Julius Desamboron and Kessie Derilo. Wala lang. At maraming salamat din kina Kyrok, Jean Kings at Erwin Kagiwa, galing kay Rod Ramos de Leon. Tapos pasalamatan ko lang si Coach Boyce Zamar ng SMB. Yes. Kanina nakausap natin. Thank you, Coach. At pasalamatan ko din yung Pantua family dyan po sa Liano, sa Caloocan City, De Los Santos family, Marikina City. Ate Mil Rose, kita-kits tayo mamaya. Mama, Papa, I love you. And of course, kay Miss Aiza, kita-kits din tayo. Thank you very much. Thank you rin pala kay happy watching kay Resi Macabulos family. Pinicturean pa nila tayo. Wow, thank you. Okay, at ako naman, happy birthday kay Vin Christoph Alas Villaruel. Ito ay first birthday niya, no? At anak ng aking kumpara na si Manny, paring Manix, sports editor ng The Freeman dyan sa Cebu. Parating nanonood sa atin. Thank you, thank you. Sino ba naman ngayon sa Oo, sige, hanapin mo na. At yung, bossing ko dyan sa DTC, Mr. Sherwin Bringas, maraming salamat. Josel de Guzman ng Globe, maraming salamat. My wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Bays, advance at happy birthday, we love you. At saka kay Mami G, Daddy Dan, at saka kay Mami Lau. Ano yung score? At they have 50-45 in favor of Pure Food. 17 points si Gary David, 11 naman si James Yang. Okay, and next, Mr. Ronald Dulatre, maraming salamat. Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioso. And Haji Caaminio. At ito ang inyong paboritong PTV Sports. Bye, salamat.